Sa mga adventurer, ito naman ang biyak na bato o mapisirak sa Ilocano words. Yan ang ganda ng sea view ng lugar na ito at saka hindi mo mapipigilang mag-selfie at mapag-groupie sa pagpipicture o pagpipidyo. Ito yung ilang shots na kuha ko mula sa lugar na ito. Ito nga pala ay matatagpuan dito sa Ambukaw, Barangay Ambukaw, Santiago, Ilocos Sur. Ayan. So, tingnan nyo naman ang formation o rock formation ng mga ito. So, konting ingat kasi talagang napakatatalim ng mga bato sa lugar na ito. Ayan. So, kanya-kanya kami ng buhay dito. Kanya-kanyang kuha ng mga larawan. So, ito, yung mga kulay dito ay inspired by Santorinis. Ayun, blue and white. Tsaka hindi mawawala ang buwis buhay na stance para makakuha ng magagandang larawan o mga litrato. Yan. So, ako, itatry ko din yan mamaya. O, tingnan nyo, diba guys? Actually, yan ay mataas at nakakatakot tumingin sa parteng likuran ko. Bukod pa sa mga yan, meron din naman dito mga small rock formation na nagre-resembles sa Dragon's Head. O isa rin siyang favorite ng mga visitor na akyatin para magpa-picture. Ayan, kanya-kanya kami ng buhay dyan at kanya-kanyang selfie at saka group. Para masulit namin, ganun talaga yung naging kalakaran namin sa aming pasyal na ito. So, konting ingat din lang guys kasi matatalim at matutulis ang mga bato sa lugar na ito. Yan, talagang magagasgas ang iyong magandang skin kapag hindi ka nag-ingat. So, pagkatapos nito, kaagad rin naman kaming bumiyahe pa uwi kasi ito na rin pala yung yung end ng aming pupuntahan. So, magkakaroon na lang kami ng side tripping ulit pabalik. At habang kami ay papauwi, nadaanan namin ang iconic Quirino Bridge dito sa Ilocos Sur. Grabe talaga yung pinsala ng Bagyong Egay. Ayan. Dahil sa sa rumaragasang baha, yung lumang tulay na kung saan talagang may kalumaan na, ayan, bumigay. At saka yung mga dike na proteksyon ng magkabilang panig dito sa tulay nawasak. Ayan. Iba talaga maningil ang kalikasan guys. Kaya dapat natin na mahalin ito. At this time, nag-drop over muna kami dito sa Casa Hardin para tikman yung kanilang empanada. So, nung una guys, ayaw ko sana munang kumain ng mga ma-oil na pagkain. Pero sabi nila, try ko daw to. Kasi the best daw talaga ang empanada ng vegan. Kasi hindi siya yung ma-oily kagaya ng mga yung mga common na mabibili mo na empanada sa ibang lugar. Ayan, marami rin yung mga kumukuha at nag-order ng pang take out nila para pampasalubong. Yan. So, eto, hindi kami masyadong ma-accommodate lahat. Nakapila kami. Isa-isa lang. First come, first serve. So, eto nga, i-video ko sila ng konti, guys, para makita nyo kasi, para na rin itong yan sila. Live na ginagawa nila sa harap namin yung kanilang empanada. Yan. Makikita mo kung paano nila ginagawa yung dough. At saka yung kanyang yummy feelings. Ayun, mamiti talaga at sulit sarap. Eto nga, killing time. Habang hinihintay namin ang aming yummy order, eto din. Eto ang banding selfie namin ng aking best friend. Ayan. So, medyo lumayo kami dun sa karamihan. Pero si Sir, ayan, siya ang aming master. Lumapit din siya. Gusto rin niyang mabelong dito sa aming selfie. Ito na nga ang aming order. Ang laki niya. Kasing laki siya ng aking palad. O, sulit talaga. Ang pera nyo. Kapag natikman nyo ang empanada at saka tikoy ng Vegan City. O, diba? Napaka-meaty niya, guys. At saka yung ginamit nila dyan na crust ay made of cassava. Yan. Kain muna tayo, guys. Nakakaumay na ngayong empanada, nakakaumay pa yung drinks ko. Yan, dapat pala Coke yung kinuha ko dyan. Dahil feeling na
healthy living itong friendship nyo. Ayan, yan daw. Pero ganun din lang, sugar pa din, di ba guys? Ano pa rin, ma-oil pa rin. Pero this time lang, cheating, diet. Ayan. So, yung camera medyo mababa, yung pagkakuha niya. Let's eat, guys! Oh, yummy! Ayan. First time ko na matikman ang empanada nila. At yun nga, di naman ako nabigo. Ayan, masarap. Ultimo, pati ang kanilang sukang sausawan. Pero nahirapan ako ubusin kasi sobrang malaki talaga siya. Mabubusog ka. Nahirapan akong ubusin. Kaya, tinabi ko siya para, meriendahin ko na lang sa loob ng sasakyan. Ang dami naming kwentuhan dyan. Yung kanyang-kanyang experience doon sa van. Kasi magkakaseparate kami Nahati kami sa dalawang sasakyan. So, dyan pinagkikwentuhan namin yung experience namin habang kami ay nagbibiyahe papunta doon sa unang destination namin. Kasi dyan lang talaga rin, yung mga reunion namin, yung pag nag-stop over kami. Ayan, sa ganitong pagkakataon, minsan, parang nagigilty ako. Ayan, kasi mas masarap sana kapag mamamasyal kasama mo yung pamilya mo. Just saying, ayan, andito kami sa Casa Evelyn. Ayan, kasama ko yung aking mga kaibigan at nag-i-inquire sila sa mga promo mayroon dito sa Casa Evelyn. Mura naman, tsaka affordable ang mga rooms. Ayan. At tsaka doon sa conference room nila, just in case na magkakaroon ng meeting, ayun, nag-inquire na sila magkano ang gagastusin. So, ayan, habang nag-inquire sila, ako naman yung intermittent frog. So, libot-libot muna ako, guys. Ayan. Eto, magwanto sawa, tour. So, ayan, nagustuhan nila according to, may companion, mura lang daw at saka sulit. Meron pang araw tong infinity pool. Ayan. Nagpa-pass through din yung sunlight. Pero malamig sa loob. Lalo na dito sa kanilang conference lobby. So ayan, habang nasa CR sila, hinihintay ko sila dito sa labasan. Walang makausap. Medyo matagal silang nag-jamming sa comfort room. At saka nag-powder ako. Eto, ready na sa sasakyan pa lang nag-lipstick at saka nag-powder na ang tiya nyo. Yan, medyo matatagalan pa at ang aking mga kasama. Then after nito, next destination namin ay sa Bato de Luna. Itong lugar naman na ito, madalas pasyalan at madalas bisitahin ng mga turista dahil sa kakaibang art gallery na gawa sa mga bato. So ginawa ito ng isang Korean stone sculpture na si Mr. Bong Kim. So yun, mga gawa siya sa iba't ibang uri ng mga pebbles at saka meron ding mga mural. So ito ay matatagpuan sa municipality ng Luna sa La Union. So ang ganda ng place at marami ring mga gawa talaga itong si Mr. Bong Kim. Ang ibig sabihin daw ng word na nakatatak dyan ay I love you. So picture taking muna kami bilang attendance check. Ang spot pa rin na ito ay dito pa rin sa Bato de Luna. So, ito yung rock dome. Ayan. Dito sa loob, maraming mga murals. Ayan. Maganda rin.
At kakaiba yung mga yung mga paintings, ayan, different faces. Saan kaya ako dito? Yan. I'm looking for my look-alike face. So, ang ganda. Tapos, siya, makinis, pulido yung pagkakagawa. Libot tayo. Libot natin. Ikot lang natin yung camera. Ayan. Para makita nyo yung itsura nitong bahay na bato. Hindi ko pala nabanggit kanina kung sa sa Mapisi Rock, ang entrance fee ay 20 pesos. Dito naman sa Bato de Luna, 50 pesos naman ang entrance fee. Bali guys, affordable na siya kasi marami naman siyang corner na pwede kang pa-picture bilang iyong souvenir sa halagang 50 pesos. Yan, kasama ko pa rin yung best friend ko. Tapos mo pa, ang gaganda ng mga murals nila, parang totoo. Ayan, tingnan nyo yan nandyan sa pictures. Para siyang, original. O, tiyatlera ba ako talaga ay mahuhulog siya. Then, after nyan, uuwi na kami guys. Pero dadaan kami doon sa parang parang forest. Ayan, may pahabol pa, no? May pahabol pa ang tiya nyo. O, diba? O, yan yung pinaka, souvenir ko. Na magawa ko rin ang video na to para sa aming tour. At bukod dyan, bumaba sila para bumili ng kanilang mga pasalubong. So ako, hindi na ako bumaba para makatipid. At yan lamang yung ilan sa mga photo shots mula sa aming Lakbay Norte. God bless everyone. Thank you for watching.